Manong ipahinga muna ang tambalan sa kabila nito dahil apat na nga ang naging proyekto ni na Kim Chiu at Paolo Abilino na magkasama. Tanong ng ilan ay hindi raw ba sila nauumay o wala raw ba silang balak na ipahinga muna ang tambalang Kim Pa? Well, alamin natin yan dito sa ating video. Roll VTR. Hindi naman po, hindi naman. Actually, may times na na parang not because nakakaumay, pero parang we feel overworked. So parang hinga muna. But whenever I talk to Kim naman, parang ano pang pwede nating gawin after this? Ito. Pwede pa pala to. Sige, baka pwede nating i-reserve yan in the future. So it's more of like finding kung ano pa nang pwede naming i-offer na hindi pa nila nakikita po sa amin. May mga ganun na parang kami mag-eksena lagi. Kaya maganda din na binigyan kami ng TFC na Kim Pa World Tour. Yun! Which is coming this next month, April. Basta i-announce din nila. So, meron kaming US and Canada tour. So, masaya din. At the same time, it's something different and mas personal to say thank you to all of them na rin. Okay. Ayan! Sabay-sabay pa! Money Money for for us. yes! Kasi di ba may nagtanong nga, di ba nandun nga tayo na parang syempre pagka kumbaga sa ulam, di ba parang nauubay ka kung yun at yun, di ba? And before that, di ba sabi din ni bago pa sila nagka-work si Kim Chiu at saka si Paolo, sinabi nga niya na as much as possible gusto niya makatrabaho yung isang artista o leading lady sa isang project lang. Gusto niya sa next project niya, iba naman. Pero ito nakaapat kasi sila. So tinatanong nila kung wala bang parang sawa factor or umay factor. Kaya nga daw parang nagtatanungan din sila ni Kim tsaka Pero, si Paolo. parang ang sinasabi nila, yung pahinga Pahinga lang muna. sa trabaho. Oo. Pag ganon. Hindi, parang ang sinasabi nila, pahinga muna yung sa ang pagkakaintindi ko, na parang ang feeling ni Paulo, wag muna yung mga sa serye, wag muna sa pelikula. Tingnan natin kung ano may kakaiba na gagawin nila. Which is, parang sinabi ni Kim, na eto naman, iba naman to world tour. Hindi ito serye, hindi ito pelikula, di ba? Parang, kasi siguro parang hindi naman nagkakasawa. Yung makapagpahinga sa mga shooting at taping, ganon. Ganon, di ba? Parang ito, iba naman yung gagawin nila. Ito naman yung world tour. Banding pa rin sila. Parang silang dalawa lang yata magkasama dyan, friendship, no? Kahit wala silang Pero di ba ipopromote. napansin mo din, sinabi din ni Paolo na parang parang eto ba gawin natin? Medyo iba naman. Iba naman. Correct. Na hindi naman siya matulad dun sa mga last projects nila na pare-pareho lang. Correct. Na parang iba naman gusto nilang subukan. Siguro, open din naman ang Kipo na ipareha sa iba. Diba? Hindi sa nagsasawa sila sa isa't isa, diba? Pero syempre, gusto din nilang maka-work yung ibang artista na makapareha sa mga. Pero still, andyan pa rin ang Kipo dahil hindi papayag yan sila Ate Tess Insyong, Ate Cecil Piri, Ate Norma Melicia, diba? Maraming hindi papayag talaga na mawala ang Kim Pa. Emily Gomez, ayaw Magpapatuloy nila. pa rin po At saka yan. siyempre si Ate Carmen Dalala, Yes. get well soon, diba? Ate Carmen, miss you po. At Marcelita ng UK. Oo, Of course, Mars. si Sweet Rose Ancheta ng Yan, Kim Pa. Sweet Rose, Wenge Agustin, hello, Tapet Roque, Annalyn Hiccup, Annalyn Anapemuel, At no? saka gusto kong batiin lahat ng mga nakita natin dun sa Yes. MediaCon na talaga naman lahat sila nandun, yung mga heads ng kanilang mga fan club. Ang Kim Pao Green Heart Unity, of course, Kim Pao International, Kim Pao Universe. Yung Yes. mga kinunan mo doon, di ba? Kim Pao Chronicle, Kim Pao United, kahit wala doon, pero Yes. oo, kasi syempre hindi naman makaka-attend. Sino pa ba? Kim Pao, sino pa ba? Kim Pao, Warriors. Warriors, Oo. ang dami. Alam mo, nakakatuwa lang dyan sa Kim kanila. Pao Universe, yung dating Nabanggit natin, di ba? So, paasikaso sila sa atin. Ang no? nakakatuwa lang po dyan talaga, doon sa media ko ng Kim Pao para sa kanilang serye na ipapalabas sa Free TV, kanya-kanyang ambagan ng mga pagkain. Ang dami, iba't ibang fandom, no? Nakakatuwa. Gusto ko Nabusog po kami, gusto ko yung salamat. part ng kakanin dahil Ay, mahilig ako sa hindi kakanin. ko. Ang sarap-sarap, di ba? And of course, hello, ayaw ni Ay, magagalit. Ravelin Starkey, di Oo, ba? at saka magagalit si Juliet Rodriguez, ang solid Kim Juliet. Global, Correct. Diba? Si Oo. Ate Alice Lopez, Yes. ayaw niya ng mawala ang Ang love team. Si Sunlight 617, si Patricia AC,
ayun nga, si Tita Alice Lopez, si Marichu Cortez, hello, at saka Grace Dueñas. Oo, Yes, at saka Eva Annalyn Bautista. Annalyn Hiccup, Annalyn Anapemuelo, Che Marie Tisay, at saka si Ate Evelyn Chu, Ate Lorna Anselmo, Yes. at saka si Ate Alice Lopez, at saka Binati si Ate, nabati mo na, di ba? Tapet. Tapit Roque, nabati na. Hi, Millie Badizos, pagaling ka friendship. Thank you sa lahat. Lagi mong pagsusuporta sa mga shows ng Abante at Libil. Rachel Jestro, Rachel Lucas. Eva Bautista. Oh, yan. Ang balitang Kim Pao may balak umanong ipahinga muna ang tambalan ay talagang nakakagulat at medyo mabigat para sa mga fans ng tambalang Kim Chiu at Paulo Avellino. Una sa lahat, normal lang ba ito? Sa showbiz, hindi bago ang pagpapahinga ng isang love team. Minsan, strategy ito para bigyan ng pagkakataon ng bawat isa na mag-grow individually. Iwasan ng overexposure. Mas mamisila ng publiko para mas malakas ang comeback. Hindi ibig sabihin na may problema agad sa kanilang samahan. Pwedeng career move lang talaga. Sning, Side, Ni, Kim. Si Kim Chiu ay matagal na sa industriya at napatunayan na niyang kaya niyang tumayo mag-isa mula drama hanggang hosting. Kung papayagan siyang mag-solo projects, malaking oportunidad ito para mas maipakita ang versatility niya. Acts, Side, Ni, Paulo. Si Paulo Avellino naman ay kilala sa pagiging seryosong aktor. Kung bibigyan siya ng solo roles, mas lalawak pa ang range niya at mas mapapatunayan ang kanyang depth bilang performer. Hearts, para sa mga fans. Natural lang na malungkot ang mga Kim Pao fans. Maraming ang invested sa kanilang chemistry, on-screen man o off-screen. Pero minsan ang pahinga ay hindi katapusan. Pwede itong maging simula ng mas exciting na reunion project, mas matured na comeback, o mas pinatibay na partnership. Deep, search, aning, pa, ang, maaaring, dahilan. May posibilidad din na may paparating na mas malaking proyekto kaya may build-up strategy. Gusto lang iwasan ang intriga at bigyan ng space ang personal boundaries or simpleng scheduling conflicts. Ang pagpapahinga ng tambalan ay hindi automatic na hiwalayan o tapos na. Sa industriya ng showbiz, minsan kailangan talagang umatras ng kaunti para mas makatalon ng mas mataas. Ikaw ba? Anong pakiramdam mo sa balitang ito? Nalungkot ka ba o naiintindihan mo ang posibleng dahilan? Sa balitang Kim Pao may balak umanong ipahinga muna ang tambalan, para sa akin ito ay isang hakbang na maaaring may mas malalim na dahilan kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang tambalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino ay mabilis na minahal ng publiko dahil sa natural nilang chemistry at kilig factor, kaya hindi maiiwasan na maraming fans ang mabigla o malungkot sa ideya ng pahinga. Thought bubble. Posibleng positibong anggulo. Strategic move. Sa showbiz, minsan kailangan talagang mag-step back para maiwasan ang overexposure. Kapag masyadong madalas makita ang isang love team, nawawala ang excitement. Individual growth. Pareho silang may malakas na individual appeal. Ang pahinga ay maaaring magbigay daan para mas maipakita ang kani-kanilang versatility. Mas malakas na comeback, minsan ang pahinga ang dahilan kung bakit mas sabik ang fans sa pagbabalik. Hearts, emosyon ng mga fans. Natural lang na makaramdam ng lungkot ang mga solid supporters. Maraming ang invested hindi lang sa projects kundi pati sa bonding moments at interviews nila. Pero mahalaga ring tandaan na ang tunay na suporta ay hindi lang nakabase sa pagiging magkatambalan nila, kundi sa paglago nila bilang artista. Clapper, board, realidad ng industriya. Sa industriya, ang tambalan ay project-based, hindi ito laging permanent na setup. Kung totoo man ang balita, hindi ito nangangahulugan ng problema o alitan. Maaring career decision lang ito. Shining stars sa kabuuan. Hindi ko ito tinitingnan bilang wakas, kundi bilang posibleng panibagong yugto para kina Kim at Paulo. Kung matagag ang foundation ng tambalan nila, babalik at babalik din yan sa tamang panahon. Ikaw ba? Mas nangingibabaw ba sa iyo ang lungkot o excitement sa posibleng susunod nilang hakbang? Ang balitang Kim Pao may balak umanong ipahinga muna ang tambalan ay isa sa mga usaping talagang gumugulantang sa fandom, lalo na sa mga solid supporters ng tandem ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Broken heart? Unang reaksyon?
lungkot, at pagkagulat. Hindi maiikakala na maraming fans ang agad na nalungkot. Sanay na ang publiko sa kilig moments nila, mga interviews, projects, at simpleng interactions na nagbibigay saya sa supporters. Kaya kapag may narinig na ipapahinga muna, automatic na may halong takot at pangamba. May problema ba? May tampuhan ba? Tapos na ba talaga? Pero mahalagang ring tandaan na ang salitang pahinga ay hindi katumbas ng hiwalay o tapos na. Acts, ang realidad ng showbiz. Sa industriya ng entertainment, ang pagpapahinga ng tambalan ay isang strategic move. Ilang posibleng dahilan. Number 1, iwas overexposure. Kapag masyadong sunod-sunod ang projects, maaaring masawa ang publiko. Ang pahinga ay nagbibigay pagkakataon para mamiss sila ng fans. Sa marketing strategy, ang absence minsan ang nagpapalakas ng demand. Number 2, individual growth. Si Kim ay matagal nang napatunayang versatile, kayang drama, rom-com, hosting at endorsements. Si Paulo naman ay kilala sa pagiging intense at malalim na aktor. Ang pahinga ay maaaring magbigay sa kanila ng solo projects na mas magpapakita ng kani-kanilang depth at range. At kapag bumalik sila bilang tambalan, mas matured at mas may bagong maiaambag. Number 3, pagpapatibay ng brand. Minsan ang tambalan ay mas tumitibay kapag hindi ito laging nakikita. Parang relasyon, kailangan din ng space para mas tumibay ang foundation. Hearts, sa panig ng fandom. Ang fandom culture sa Pilipinas ay malakas at emosyonal. Kapag minahal ang isang tambalan, talagang todo suporta. Kaya normal lang na maging emosyonal ang reaksyon ng iba. Pero siguro ito rin ang panahon para ipakita ng fans ang mas matured na suporta, hindi lang sa tambalan, kundi sa individual careers nila. Kung tunay na matagag ang Kim Pao, hindi ito basta-basta mawawala. Kung may solid foundation, kayang-kaya nitong mag-comeback ng mas malakas. Deep search, may iba pa bang anggulo? Posible ring may naka-line up na major teleserye o pelikula, pinaghahandaan ng mas matured o mas malaking proyekto, o sadyang may plano ang management para i-level up ang kanilang career. Hindi lahat ng pahinga ay may negatibong dahilan. Minsan ito ang daan para mas tumagal. Sa dulo, ang tunay na sukatan ay kung paano sila patuloy na mamahalin ng publiko, magkasama man o magkahiwalay sa proyekto. Ikaw ba, mas nangingibabaw ba sa iyo ang lungkot o may tiwala ka na mas may magandang plano para sa Kim Pao? Marami pang pwedeng idagdag sa balitang Kim Pao may balak umanong ipahinga muna ang tambalan. Hindi lang ito simpleng usapin ng kilig, may mas malawak itong epekto sa industriya, sa fandom, at sa career trajectory ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Deep Search. Number 1. Epekto sa industriya. Kapag ang isang tambalan na may malakas na following ay nagpahinga, magkakaroon ng opportunity para sa bagong pairings. Posibleng subukan sila sa ibang leading ladies o leading men. Creative reset. Mas nagiging exciting ang casting choices at storytelling. Market testing. Nakikita ng producers kung gaano kalakas ang individual draw power ng bawat artista. Briefcase. Number 2, brand at endorsements. Hindi lang projects ang apektado, pati endorsements. Kung malakas ang tambalan, minsan duo ang kinukuha ng brands. Kapag nagpahinga, masusukat kung gaano kalakas ang solo branding nila. Kung pareho silang magtagumpay individually, mas tataas pa ang value nila sa industriya. Hearts. Number 3, psychology ng fandom. May tinatawag na scarcity effect. Kapag hindi madalas makita ang isang tambalan, mas nagiging sabik ang fans. Minsan ang pahinga ang dahilan kung bakit mas explosive ang reunion project. Clapperboard. Number 4, posibleng long-term strategy. Hindi malayong may naka-line up na major teleserye o pelikula, pinaghahandaan ng mas matured o mas malaking proyekto, o sadyang may plano ang management para i-level up ang kanilang career. Seedling. Number 5, personal growth aspect. Hindi lang professional side ang lahadaba. Ang pahinga ay maaaring magbigay ng mas malinaw na direksyon sa career, magtanggal ng pressure mula sa love team expectations at magpatibay ng personal boundaries. Ang tambalan ay hindi lang nasusukat kung gaano ito kadalas makita, kundi kung gaano ito tumatatak. Kung tunay na malakas ang foundation ng Kim Pao, hindi ito mawawala sa isang pahinga lang. Minsan, ang pahinga ay hindi pagtatapos, kundi paghahanda sa mas malaking yugto. Sa tingin mo,
mas magiging mas malakas ang comeback nila kung sakaling bumalik sila bilang tambalan?